Sa video na ito, aalamin natin kung paano humantong sa isang nakakatakot na karanasan ang isang estudyante. Paano siya napunta sa maling tao na inaraw-araw siyang ginagamit na parang laruan? Bakit ang mga magulang niya ay parang pinapanigan pa ang taong bumaboy sa anak nila? Tara, alamin natin ang kwento ni Tanya Nicole Catch. Ipinanganak at lumaki si Tanya sa bayan ng Monongahela, Pennsylvania. Ito'y nasa isang tahimik na sulok ng estado. Ang buhay dito ay napaka mapayapa. Sa unang 8 taon ng kanyang buhay ay masaya si Tanya, kapiling ang kanyang pamilya. Gayunpaman, ang pagkabata ni Tanya ay nagkaroon ng hindi inaasahang pagbagsak nang magsimulang magpakita ng nakakabahalang pag-uugali ang kanyang ina na si Sherry. Sinimulan niyang ibuhos ang kanyang galit kay Tanya. Patuloy itong nangyayari hanggang sa isang araw. Inatake niya ang kanyang anak gamit ang isang patalim. Malaking pag-aalala ito kay Jerry para sa kaligtasan ng kanyang anak na babae. Involved ang mga otoridad kaya inalis ni Jerry si Tanya sa hindi maayos na kapaligiran. Ang paghiwalay ng magulang ni Tanya ay nagdulot ng dagok sa kanya habang nakikita niya ang pagtatapos ng dati niyang masayang pamilya. Noong 1995, naghain si Jerry ng legal separation at nanalo ng buong kustodya kay Tanya. Desidido siyang lumikha ng bagong buhay kaya nakahanap siya ng bagong kasama. Ito'y sa katauhan ni Joanne na kanyang nakilala sa pamamagitan ng isang dating services. Isinama niya si Tanya at nagpasya si Jerry na lumipat at lumapit sa lugar ni Joanne. Ito ay sa McKeesport, Pennsylvania, na naghahanap ng kaginhawaan sa bagong kapaligiran. Pagkatapos ng 6 na buwang pakikipag-date, nagsama sila Jerry at Joanne. Ang paglipat ni Tanya sa lugar ay nagdala ng malaking pagbabago. Mula sa tahimik na pinanggalingan niya, ay napunta siya sa isang lugar na hindi siya komportable at nakakalungkot dahil ang lugar ay puno ng krimen. Ang paglipat sa Cornell Middle School ay lalong nagpalalim ng kanyang pakiramdam ng pagiging kakaiba at pag-iisa. Sa gitna ng pagbabagong ito, nagsimulang maging madilim ang landas ni Tanya. Nasangkot ito sa isang away na nagresulta sa pagsuspinde sa kanya. Isang parusa naman ang tinugon ng kanyang ama at ni Joanne sa pamamagitan ng pag-ground sa kanya at pagkuha ng kanyang pribileyo sa telepono. Ang mga hakbang na ito, bagaman may magandang layunin, ay nagpalalim ng kanyang galit sa mga magulang. Ang divorce ng kanyang mga magulang at ang biglaang mga pagbabago ay nagpalakas ng kanyang pagiging pasaway na iniwan siyang walang mapagsabihan ng kanyang nararamdaman. Dahil wala ang kanyang ina at may hadlang na komunikasyon sa kanyang ama, nahirapan si Tanya sa kanyang mga mabibigat na emosyon o problema. Noong February 10, 1996, nawala si Tanya mula sa kanilang bahay. Iniwan ang mga pajama na suot niya noong gabi bago siya mawala. Hinanap siya ni Joanne. Inikot ang malapit na lugar, ngunit hindi siya matagpuan. Hindi ito ang unang beses na nawala si Tanya sa kanilang bahay. 3 beses na siyang lumayas. Ito'y tuwing magagalit siya sa kanyang ama at kay Joanne. Sa mga pagkakataong iyon, agad iniulat ni Jerry ang kanyang pagkawala. Ngunit palagi bumabalik si Tanya pagkatapos ng ilang oras. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, gumawa si Jerry ng mahirap na desisyon. Pinili niyang maghintay. Umaasang babalik si Tanya sa kanyang sarili tulad ng dati. Pagkatapos ng 4 na araw na walang anumang palatandaan sa kanya, nagsimulang tumindi ang kaibang pakaramdam na nag-udyok kay Jerry na i-report na ang pagkawala ng kanyang anak sa McKeesport Police Department. Habang tumatagal ang mga araw, sa isang masakit na paghihintay ay wala pa rin si Tanya. Ang kanilang paghahanap para sa mga pahiwatig ay humantong kina Jerry at Joanne sa aparador ni Tanya, kung saan nakakita sila ng mga nakakagambalang mga tala.
Ang mga nilalaman nito ay hinikayat si Tanya na gumawa ng isang tahasang mga aksyon sa sinumang sumulat nito. Ito'y nag-iiwan kay Jerry at sa kanyang kapareha na nag-aalala. Hindi nila sigurado kung sino ang sumulat nito, ngunit may hinala si Jerry. Mayroon silang kapitbahay na nagngangalang Kevin Churchfield, kung saan nagtrabaho si Tanya bilang babysitter ng kanyang anak. Si Jerry ay nagkaroon ng matinding kawalan ng tiwala para kay Churchfield, na tinuturing siyang isang kaduda-dudang karakter. Dagdag pa ng kanilang hinala ay nang malaman nilang isinama ng lalaki si Tanya sa hapunan na silang dalawa lang isang gabi. Naghinala si Jerry na isinulat ni Churchfield ang tala, kaya agad niya itong inireport sa pulisya. Natuklasan ng mga investigador na nagulat si Tanya 2 buwan ang nakaraan para sa hindi naaangkop na mga pangyayari. Sa kanyang ulat, ibinunyag ni Tanya na pinipilit siya ni Churchfield sa ilang mga gawain sa tuwing siya ay nag-aalaga ng bata. Sa kabila nito, pinagpatuloy niya ang pag-aalaga. Ang partikular na nakakabahala kay Jerry ay ang pagtatapat ni Tanya sa isang pulis na nauugnay sa paaralan, ngunit hindi niya ibinahagi ang mga traumatikong karanasang ito sa kanya o kay Joanne, kahit ang mga otoridad ay hindi nakipag-ugnayan kay Jerry tungkol sa mga ulat na ito. Dahil dito, kinailangan niyang tanggapin ang katotohanan na siya bilang ama ni Tanya ay hindi alam ang mga mahahalagang bagay na may kinalaman sa kaligtasan ng kanyang anak. Nang magsimula ang legal na pagdinig laban kay Churchfield, ang kawalan ni Tanya sa korte ay nagdulot ng malaking dagok. Sa rehiyong ito, mahalaga ang presensya ng parehong nag-aakusa at inaakusahan para magpatuloy ang kaso. Dahil nawawala si Tanya, ang mga akusasyon laban kay Churchfield ay iniatras. Ang pagkawala ni Tanya na sabay sa petsa ng paglilitis ni Churchfield ay nagtaas ng mga alarma para sa mga otoridad. Lalong tumindi ang hinala na matuklasan ng mga investigador ang dating kasaysayan ni Churchfield na may kaugnayan sa karahasan. Dahil dito, nakatuon ng law enforcement sa kanya. Pumayag si Churchfield na sumailalim sa polygraph test. Nang direktang itanong kung pinaslang ba niya si Tanya, mahigpit niyang tinanggi ito. Gayunpaman, inamin ni Churchfield na nagkaroon lang sila ng pisikal na encounter. Sa puntong ito, masusing sinuri ng mga pulis ang tahanan ni Churchfield, ngunit ang kanilang paghahanap ay hindi nagbunga tungkol sa kinaroroonan ni Tanya o anumang koneksyon kay Churchfield sa kanyang pagkawala. Dahil sa kawalan ng konkretong ebidensya, hindi maaring kasuhan si Churchfield ng krimen. Ang ganitong pangyayari ay nag-iwan sa mga otoridad ng pagkadismaya. Walang matibay na lead o anumang ebidensya para patnubayan ang kaso ni Tanya. Lumipas ang 6 na buwan at wala pa ring balita tungkol kay Tanya. Sa mga panahong ito, nagmaneho si Jerry sa paligid, umaasang makikita ang kanyang anak na babae. Samantala, may natagpuan si Joanne sa kwarto ni Tanya, isang nakalak na diary na binuksan naman niya gamit ang isang bobby pin. Ang diary na ito ay nagbigay ng sulyap sa mundo ni Tanya. Pinapakita ang kanyang pananaw bilang isang babaeng nahuli sa isang kaguluhan at pag-ibig. Ang pangalan na Tom ay nabanggit ng ilang beses sa kanyang diary. Ang pagkakatuklas ay hindi nagtatapos kay Tom. Ang pangalan ni Judy Sokol ay lumitaw din sa diary na nagbumungkahi ng isang koneksyon sa pagitan niya at ang lalaki. Una nang nakontak ng pulisya si Judy dahil natagpuan ng lola ni Tanya ang isang papel na may numero niya. Si Judy ay isang hairdresser at sinabi niya sa pulisya na natatandaan lamang niyang bumisita si Tanya sa kanyang bahay dahil malamig. Ayon dito, binigyan niya lang si Tanya ng jacket. At iyon ang huling pagkakataon na nakita niya ang nawawalang babae. Napansin ng pulisya na maaring may karagdagang impormasyon si Judy tungkol kay Tanya, kaya muling bumisita sa kanyang tahanan upang alamin kung sino si Tom. Sa kanilang pagtatanong, natukoy nila na si Tom ay si Thomas Hose, isang 38 years old na security guard. Ayon kay Judy, si Tanya ay nagkaroon ng pagnanasa kay Tom at nagsulat pa ng love letters para sa kanya. Nang siyasatin ng pulisya, nalaman nila na nakatira si Tom kasama ang kanyang mga magulang at siya ang pinuno ng seguridad sa Cornell Middle School. Hinahanap ng pulisya si Tom para tanungin
At inamin nito na nakatanggap siya ng sulat mula kay Tanya. Ngunit nilinaw na agad itong sinuko sa mga otoridad ng paaralan. Mariin niyang tinanggi ang anumang hindi angkop na pakikitungo kay Tanya. Sa kabila ng kanilang pagtatanong, tinanggihan nito ang kahilingan ng pulisya na siyasatin ang kanyang tahanan. Dinahilan na natutulog ang kanyang matatandang magulang. Kinumpirma ng mga otoridad sa paaralan na talagang binigay ni Tom ang sulat mula kay Tanya. Kaya't inilipat nila ang kanilang atensyon mula sa kanya. Pagkatapos nito, wala nang lumabas na bagong lead sa loob ng 2 taon. Naramdaman ni Cherry na iniwan siya ng mga pulis. Ang mga dati regular na update ay tumigil na nag-iwan sa kanya ng paniniwalang kulang sa pansin ang kaso na nararapat dito. Noong July 6, 1998, mahigit 2.5 taon pagkatapos mawala ni Tanya, isang nakakagimbal na pagtuklas ang yumanig sa bayan. Nakakita ang mga manggagawa sa sementeryo ng isang nabubulok na katawan ng isang babae. Ito'y sa McKeesport Cemetery, na halos 1 milya lamang mula sa bahay ni Tanya. Ang katawan ay halos kaedad ni Tanya at may kaparehong taas at kulay ng buhok. Ngunit, ang pagkabulok ay naging hadlang para sa pagkakakilanlan. Nakakita ang mga otoridad ng pangalan sa loob ng jacket na nagbigay ng koneksyon sa nawawalang babae na si Kimberly Krim na nawawala sa loob ng ilang araw. Kinumpirma ng mga dental records na ang katawan nga ay kay Kimberly at kahit na ang sanhi ng kamatayan ay nanatiling hindi matukoy dahil sa pagkabulok, may mga senyales na ito'y inatake. Habang iniimbestigahan ng mga otoridad ang kaso ni Kimberly, natuklasan nila ang isang nakakatakot na pattern. Noong 1995, isang batang babae ang natagpuang patay sa McKeesport area. Ito'y si Anna Marie Calyahan, na 2 taon lang ang tanda kay Tanya. Katulad ni Kimberly, si Anna Marie ay nawawala bago natagpuan ang kanyang katawan na may kordon sa paligid ng kanyang leeg at mga pulso na may duct tape. Ang lahat ng 3 biktima ay mga estudyante sa Cornell Middle School, magkakapareho ang edad at may mga pinagdadaanan sa buhay. Lumabas ang posibilidad ng isang serial killer at lumaki ang pangamba na maaring pareho ang sinapit ni Tanya. Nagkaroon ng takot sa McKeesport at ito ay muling nagbigay ng interes sa kaso ni Tanya. Kinuha ang National Center for Missing and Exploited Children upang lumikha ng age progression photograph na pinaskil sa buong bansa, kabilang ang sa mahigit na 400 milyong karton ng gatas. Sa kabila ng malawakang pagsisikap, nabawasan ang interes dahil walang lumabas na lead. Lumipas ang 10 taon at wala pa ring senyales ni Tanya. Kaya't napilitan ng kanyang ama na tanggapin ang posibilidad na hindi na siya makakabalik. Ngunit, noong March 21, 2006, nakatanggap ang pulisya ng tawag na nag-uulat ng kinaroroonan ni Tanya. Ayon sa tawag, siya ay ginawang bihag ni Thomas Hose, ang security guard mula sa Cornell Middle School. Agad na rumisponde ang mga pulis sa lokasyon. Kumatok sila at isang babae ang nagbukas ng pinto. Nang tinanong kung siya ba ay si Tanya, kinumpirma niya ang kanyang pagkakakilanlan. Sabi ni Tanya, "Nakuha ko ang aking unang hakbang palabas ng pintong iyon at sumakay ako ng kotse ng detective. At sinabi ko na hindi ko alam kung saan ito hahantong, ngunit sana ay makakuha ako ng tulong." Agad na inabisuhan sina Jerry at Joanne tungkol sa pagkakaligtas ni Tanya. At agad silang pumunta sa istasyon upang makipagkita muli sa kanilang anak pagkatapos ng 10 mahabang taon. Sabi nila, na makita ko siya, talagang wow, isa yun sa mga pinakamagandang sandali sa aking buhay. Kinabukasan, kinuwento ni Tanya sa pulisya ang kanyang nakakakilabot na karanasan sa loob ng 10 taon na nagbibigay liwanag sa mga taon ng pagkabihag at ang mga pangyayari na nagdala sa kanyang muling paglitaw. Sabi ni Tanya, na una kong makilala si Tom, siya ang security guard sa aking middle school. Tumingin siya sa akin at nagsabi, "Bago ka dito ano?" At sabi ko, "Oo, bago ako." Pagkatapos, nagsimula kaming mag-usap. Pinaramdam niya na talaga nagmamalasakit siya. Sobrang bait niya at pinaligaya niya ako. Pagkatapos lumipat sa bagong bayan at paaralan, naghanap si Tanya ng aliw sa piling ng isang 38 years old na lalaking nagpapakita
ng interes sa kanya. Sa tuwing dadaan si Tom sa labas ng kanyang classroom, tinitignan niya ito sa bintana at binibigyan siya ng isang kindat. Lumalim ang kanilang relasyon habang mas nagkakilala sila. Nagsimula silang magkaroon ng pribadong pag-uusap at sinasabi ni Tom ang mga bagay na nagpaparamdam kay Tanya na espesyal siya. Pinapayagan pa niya siyang hindi maparusahan kapag nahuli niya itong hindi pumapasok sa klase. Bilang pinuno ng seguridad at sa paraan na ginawa niyang maganda ang pakiramdam ni Tanya, tinuring ni Tanya si Tom bilang kanyang tagapagtanggol. Kakausapin niya ito kung gaano kahirap ang buhay niya sa bahay. Nagtapat siya sa kanya. Sinabi niya sa akin na dapat akong umalis at makasama siya habang buhay. Sasabihin niya, I'm always gonna love you. Mas maalagaan kita kaysa sa sarili mong magulang. At sa edad na 14, naniwala ako sa kanya. January 1996 nang gumawa si Tom ng plano para umalis si Tanya. Natagpuan niya ang kanyang sarili sa bahay ni Judy, ang kaibigan ng pamilya ni Tom. Aktibong sinuportahan ni Judy ang mga pagsisikap ni Tom sa pamamagitan ng pagbigay ng pagbabago sa itsura ni Tanya. Tumulong ito sa pagpapalit ng kulay ng kanyang buhok para makatago. Nanatili si Tanya sa bahay ni Judy kung saan regular na bumibisita si Tom pagkatapos ng trabaho. Dito nakaramdam si Tanya ng saya at kaligtasan sa unang buwan, sa paniniwalang bumubuti ang lahat. Pagkatapos ng lahat ng ito, isang gabi, nilasing siya ni Tom at nawala ang pagka-inosente niya. Sa buong pamamalagi niya kay Judy, walang humpay na binibrainwash siya ni Tom. Nakinukumbinsi siya na ang pag-uwi ay hindi isang opsyon dahil galit ang kanyang mga magulang sa kanyang paglayas. Sa paglipas ng panahon, napagdesisyonan ni Judy na hindi na niya ma-accommodate si Tanya. Pagkatapos ay dinala siya ni Tom sa kanyang tahanan kung saan nagsimula ang pagsubok ni Tanya. Upang maiwasang matuklasan ng walang kamalay-malay na mga magulang ni Tom, kailangan nilang palihim na pumasok sa kanyang silid. Pagkatapos siyang lumipat, napagtanto niya kaagad ang bigat ng kanyang pagkakamali. Kinokontrol siya ni Tom sa pamamagitan ng mga nagbabantang salita. Paulit-ulit na nagbabala na tatapusin siya at ang kanyang pamilya kung susubukan niyang umalis. Dito, kinilabutan si Tanya na humantong sa kanya sa pananatiling nakakulong sa loob ng kwarto, araw man o gabi. Ginawang parausan ni Tom si Tanya. Ginagamit siya nito araw-araw, gabi-gabi, at ito'y hindi mabilang kada araw. Mula sa oras bago siya pumasok sa trabaho, pagkatapos siyang umuwi mula sa trabaho at bago siya matulog. Si Tom ay isang ganap na halimaw. Sa loob ng 4 na naghihirap na taon, si Tanya ay nakakulong sa silid na iyon. Isang balde lang ang binibigay sa kanya ni Tom para sa banyo. Siya ay maliligo at magsisipilyo gamit ang isang balde. Ang silid ay binahagi sa anak ni Tom, si Justin, na 2 taong mas bata sa kanya. Natutulog si Justin sa sahig sa isang sleeping bag. Si Tanya naman ay umaasa sa damit mula kay Tom at sa kanyang anak. Palihim siyang lumalabas para labhan ang kanyang mga damit sa lababo at sa kusina tuwing wala ang mga magulang ni Tom sa bahay. Tiniis niyang magtago sa isang aparador sa 4 na bisperas ng Pasko dahil ito ay utos ni Tom. Ang kanyang buhay ay nakasalalay sa katahimikan dahil binalaan ni Tom na kung matutuklasan siya ng kanyang matatandang magulang, ihahagis niya siya sa ilog. Ang patuloy na takot para sa kanyang buhay ay pinilit si Tanya na maging lubos na masunurin. Dumaan ang buhay ni Tanya na wala ang mga mahalagang bahagi ng kanyang buhay, tulad ng kanyang kaarawan, pagpunta sa prom, at pag-aaral sa eskwelahan. Habang lumilipas ang panahon, binago ni Tom ang pananaw ni Tanya. Paulit-ulit na sinasabi na iniligtas niya ang kanyang buhay at sinakripisyo ang lahat para sa kanya. Ang mga salitang ito ay nagdulot kay Tanya na maniwala na si Tom ang kanyang tagapagtanggol. Ang pangyayaring ito ay kilala bilang Stockholm Syndrome, kung saan ang biktima ay nagkaroon ng special bond sa taong dumukot sa kanya. At ito nga ang mga nadama ni Tanya sa matandang si Tom. Noong March 2000, pagkatapos ng 4 na taon ng pagkabihag, binigyan ni Tom si Tanya ng unang lasa ng kalayaan. Binigyan siya ng bagong pagkakakilanlan.
At ang naging pangalan niya ay si Nikki Diane Allen. At hinikayat siyang lumabas, pati na rin binigyan siya ng kaunting pera para sa kanyang bulsa. Natakot si Tanya dahil matagal siyang hindi lumalabas ng kwarto ni Tom. Sa kabila ng pagiging malapit sa bahay ng kanyang ama, naramdaman ni Tanya na hindi niya kayang bumalik sa bahay dahil sa mahusay na pagmamanipula ni Tom. Habang lumilipas ang panahon, pinalawak ni Tom ang mga pribilehiyo ni Tanya. Pinakilala siya ni Tom sa kanyang mga magulang bilang kanyang kasintahan at sa pagtatapos ng 2005, binigyan siya ng weekly allowance. Dahil dito naging regular si Tanya sa tindahan sa kanto, ang JJ's Deli Mart. Dito nakabuo siya ng malapit na relasyon sa mga may-ari ng tindahan na sina Joe Sparico at ang kanyang pamilya. Nag-alok pa nga sila sa kanya ng trabaho. Sa loob ng ilang buwan ng pakikisalamuha kay Joe at sa kanyang pamilya, napansin ni Tanya kung paano dapat maging maayos sa mga relasyon. Ito ay nagdulot na muling paggising sa biktima na bumangon mula sa mga taon ng pagmamanipula ni Tom. Inaabot siya ng 10 buwan bago niya nahanap ang tapang upang isiwalat ang kanyang tunay na pagkakakilanlan kay Joe. Ibinunyag ang kanyang sarili bilang ang nawawalang tao na hinahanap ng pulisya sa loob ng 1 dekada. Sabi niya, inilahad ko ang totoong pangalan ko, Tanya Nicole Catch. Dito ay duda si Joe sa relasyon ni Tanya na 23 years old noong panahong iyon at sa 45 years old na si Tom. Kaya pinagkatiwalaan ni Joe ang mga salita ni Tanya. Dito pinayuhan ni Joe na bumalik siya sa kanyang pamilya habang inaayos niya ang sitwasyon. Ilang sandali pagkatapos, dumating ang pulisya sa tahanan ni Tom noong March 20, 2006. Sa wakas ay nakalaya na si Tanya. Kasunod ng search warrant na isinagawa sa tahanan ni Tom, nakakita ang pulisya ng ebidensya, isang serye ng mga kalendaryo na nagdedetalye ng mga kaganapan sa loob ng 10 taong pagkabihag ni Tanya. Pinapakita ng mga record na ito ang mga nangyari at mga partikular na mga akto ng karahasan at pambababoy na isinagawa ni Tom. Dokumentado ni Tanya ang lahat. Sa panahon ng investigasyon, sumailalim sa pagtatanong ang anak ni Tom, si Justin. Ngunit pinalaya ito matapos matukoy ng mga otoridad na hindi siya kasabwat sa pagkakabihag ni Tanya. Tanging si Thomas Hose at Judy Sokol lamang ang naharap sa pag-aresto batay sa ebidensya. Noong June 26, 2007, umamin si Tom na guilty sa paghawak kay Tanya sa loob ng 1 dekada. Inamin niya ang mga kaso, kabilang na ang mga intimate-related na krimen. Gayunpaman, hindi siya nasampahan ng kaso ng pagdugot dahil sa pumunta si Tanya sa kanyang tahanan ng kusa. Tumanggap si Tom ng maximum na 15 years na sentensya sa bilangguan na may posibilidad ng parol pagkatapos ng 5 taon. Dahil dito, nagsabi si Tanya, sinaktan niya ako sa buong buhay ko, dapat panghabang buhay din ng hatol sa kanya. Samantala, si Judy ay nasentensyahan naman ng 6 na taon at 23 months sa bilangguan. Tinanggi niya ang lahat, ngunit umamin din sa mga paratang para sa pagtulong kay Tom sa pagtatago kay Tanya. Natuklasan sa investigasyon na walang koneksyon sa pagitan ni Tom at ang 2 pang ibang biktima na sina Anna Marie Calyahan at Kimberly Krim. Ang kaso ng 2 babaeng ito ay nanatiling hindi nalulutas hanggang sa ngayon. Matapos muling lumitaw, nakadama si Tanya ng ginhawa, ngunit ang kanyang kagalakan ay panandalian lamang dahil inilipat ng mga magulang na sina Jerry at Joan ang sisi sa kanya. Sa likod ng mga saradong pinto, bumalik ang lahat ng masamang sitwasyon. Sabi niya, sinimulan ako ng aking ama na sisihin para sa nangyari. Sinasabing, alam mo ang ginagawa mo. Sabi ko, Dad, 14 years old lang ako. Muling nagpahayag ang ama. Noong una naniniwala ako sa kanya, pero pagkatapos kong tignan ang kabuang larawan, hindi magkatugma ang mga bagay-bagay. Gusto kong marinig ang panig ni Tom sa kwento dahil palaging may 3 panig sa bawat kwento. Ang kanyang panig, ang kabilang panig, at ang katotohanan. Maaring natrap siya ni Tom sa isip. Naniniwala akong maiba pang ginawa siya. Pero kung talagang hindi siya masaya, bakit hindi na lang siya umalis? Naniniwala ako na siya ang nag-udyok sa karamihan nito. Alam ng ilang mga babae kung paano gamitin ang ibang tao. Pagkatapos ay nahulog ang lalaki sa patibong.
Kasunod nito, maraming tao ang nagduda sa kwento ni Tanya. Isa sa kanila ay babae na nakatira sa kabila ng bahay ni Tom, na nagsasabing nakita niyang tila masaya naman si Tanya sa kwarto nito. Pinawalang bisa ng babae ang sinasabing Stockholm Syndrome ng biktima. Nabanggit niya na ang bahay ay napakaliit, kahit anumang ingay ay hindi maitatago. Para sa kanya, tila imposible para sa mga matatandang magulang ni Tom na hindi malaman ang kanyang presensya sa itaas. Sumagot naman si Tanya. Hindi naiintindihan ng mga tao ang demonyo na kasama ko araw-araw. Hindi mo alam ang aking sitwasyon, hindi ka naroroon. Ang buhay mo ay hindi hawak ng taong ito. Noong 2011, nagsulat si Tanya ng Memoir of a Milk Carton Kid. Ito'y nagdedetalye sa kanyang 10 taong pagkapribado na nakakuha ng pwesto sa listahan ng mga bestseller ng New York Times. Nais niyang magbigay ng inspirasyon at pag-asa sa mga tao na may liwanag sa dulo ng madilim na daan. Sa aklat, binahagi niya kung paano sinamantala ni Tom ang kanyang kabataan. Dito galit na galit si Jerry at Joanne na nagsampa ng kaso kay Tanya para sa defamation o paninirang puri. Sabi ng ama, sinisi ako ni Tanya, sinisi si Joanne at sinisi ang iba pa. Mas naging komplikado ang sitwasyon na makalaya si Tom mula sa kulungan noong February 2022 na nagdulot ng matinding takot kay Tanya. Bumalik siya sa parehong bahay kung saan niya binilanggo si Tanya at nakatira lamang 15 minutes mula sa kinaroroonan ng biktima. Ang posibilidad na muling pagharap kay Tom ay nagpuno kay Tanya ng takot at pangamba. Dumaan si Tanya sa matinding mga pagkawala, hindi lamang isang dekada ng kanyang buhay, kundi pati na rin ang kanyang kakayahan na magkaroon ng mga anak dahil sa mga pag-atake na kanyang dinanas. Sabi ni Tanya, kailangan kong gumamit ng colostomy bag sa loob ng 1 taon. May arthritis ako sa likod dahil hindi ako lumaki ng tama. Nastak ako sa isang silid. Ako ay nagdurusa sa matinding pananakit ng ulo at nagkaroon ako ng maraming bangungot. Sa kabila nito, natagpuan ni Tanya ang lakas sa likod ng kanyang mga paghihirap. Habang buhay ako magiging psychologically damaged. Pero hindi ibig sabihin na hindi ako dapat maging matatag. Nagsimula siyang muling buuin ang kanyang buhay at nakahanap ng bagong kaligayahan. Sa pagkakaroon ng asawa, siya ngayon ay 42 years old, isang stepmother sa 2 bata at isang lola sa 2 apo. Sabi niya, dumaan ako sa pinakamadilim na bahagi ng aking buhay. Tingnan mo ako ngayon, sa lahat ng mga taon na ito, naging matatag ako. Ako ay isang survivor. Ikaw, anong masasabi mo sa nangyari kay Tanya? Sapat na ba ang parusa kay Tom? May payo ka ba sa mga magulang ni Tanya o kay Tanya mismo? Kung meron man, let me know sa comment section. Kung nakaabot ka sa video na ito ay maraming salamat. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, and turn on the notification. Ingat ka palagi. Ciao!